Pilipinas, ang oras po, 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ba't nawala? Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay adjust na sa buwan ng... hindi, mali ako. 7 sa buwan ng Oktubre. Okay. Araw na naman ng Lunes, busy ang lahat, napaka-traffic. Medyo maulan, kaya sana po ay ligtas kayo sa inyong pag-uwi tonight. Or para sa mga papasok pa lang, ingat-ingat din po. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan because marami sa atin ang nakaka-relate. Medyo malungkot itong question kasi. Ito po ay direct quote mula sa isa nating listener. Sabi niya kasi, attorney, namatay po ang asawa ko at may joint account sila sa bangko ng kalaguyo niya. Wala pong tanong na sinasabi. Parang nagsusumbong lang siya sa akin. But I get it. Meron pong problema ang iniwan ang kanyang asawa. Tutulungan po natin siya na i-resolve kung ano man ang problema na ito. Usapang Legal. At syempre, pag-uusapan din po natin anything na related sa ating talakayan today, or tonight. Kasama na po dyan, syempre, yung mana, bank deposits, at maraming iba pa. Sino ba ang dapat na kumuha ng naiwang bank deposit ng isang taong namatay? No? Ito ba ay, meron din ba itong rules na sinusunod? Kagaya din ba ito kapag halimbawa ang isang taong namatay ay nag-iwan ng mga real properties? O meron ba itong mga exceptions? Ayan. Usapang Legal. So ang tanong, pwede na bang kunin ng tagapagmana ang pera sa bangko or bank deposit ng isang depositor na namatay kahit hindi pa nagsisettle? Take note po, kapag ka po ang isang tao ay namatay at may naiwang mga ari-arian, hindi po basta-basta nadidispatch ang mga properties, no? Meron po mga requirements, meron pong requirement ng settlement of estate, no? Bago pa po ito magkaroon ng mga paghahati-hati or pagrerehistro sa pangalan ng tagapagmana. Ito pera, no? Bagaman at kung pera ito na nasa vault lang at alam ng mga tagapagmana, yung tawag doon, yung number, yung ano ba tawag doon? Passcode? Yung code, di ba? Kung alam nila yung code ng vault, wala pong problema. Pero nagkakaproblema, no? Kapag syempre nasa bangko, hindi ito basta-basta makukuha. Lalo pa, no? Kung ito ay passbook at wala po itong card, yung ATM, di ba? Usapang Legal. Paano nga ba ang mangyayari? Pwede na bang kunin ito ng tagapagmana? No? O kaya naman, pwede bang kunin na ito, i-withdraw na lahat ito ni Mrs.? No? Lalo pa kung siya ang naghahawak ng card o siya ang naghahawak ng passbook. No? Ano ba ang pwede niyang gawin? Next question, paano po ba kung merong joint account? Walang problema kapag si Mrs. ang ka-joint account, no? Paano kung business partner, no? O kaya halimbawa, yung kanyang hindi business partner, kundi kanyang partner sa kanyang extra legal na asawa. Usapang Legal. Ibig sabihin ay live-in partner, no? O halimbawa man, no? Kung ito ay single, tapos merong live-in partner, wala namang anak. So, paano nga ba? O kaya, kung halimbawa naman ito ay legally married, pero merong mistress, merong paramour, at silang dalawa ay merong joint account. Usapang Legal. Yan po ang tatalakay natin tonight. And of course, if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng sa pagmamagitan ng pag-comment sa ating Facebook live tonight, DZRH Dos Compañeras Facebook
Facebook page at syempre sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. At meron pa rin po tayo ang DZRH News Television at DZRH News Facebook Live. Usapang Legal. Sabi po sa data anong taon yon, nasa kalahati na daw po ng total population ng bansa ay meron ng mga bank accounts, no? Magandang balita po ito dahil ini-encourage po ba ang pagbabangko at ini-encourage po ang pagsusube ng pera dahil marami po sa ating mga kababayan pumapanaw, wala man lang naisubi, kaya naman nagre-retire, wala man lang naisusubi, kaya pagdating ng retirement, napakahirap ng buhay, mas mahirap pa kesa noong nagtatrabaho. Kaya nga po ini-encourage ang pagsusubi o pagtatabi ng pera. But of course, ano naman ang maisusubi mo kung kulang pa sa pang-araw-araw na pangangailangan? Usapang Legal. Ang sabi po nila, kapag ka daw ikaw ay may pera, tumanggap ka ng pera, yung ilang porsyento doon, tatanggalin mo na muna siya para maisubi mo. Yung natira, saka yun, parang 20%, di ba? Or 30%. Yung natira, yun ang iba-budget mo, panggastos. Kaya lang kasi, yung mababudget mo, hindi naman sapat talaga. Makukuha din, di ba? Yung ating isinusubi. Pero para sa iba po na nakakapagsubi talaga, pagkatapos ay may mga naiwan, ay paano nga po ba ang disposition nito? Sino ang pwedeng mag-claim nito? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo, si Susana Punsalan. Sis, magandang gabi sa iyo dyan sa Calamba City. Magandang gabi din sa iyo, maayong gabi, Mel Aquino, si Jobert Seco, magandang gabi. Kamag-anak ko ba ito? Magandang gabi sa iyo, Jobert Seco. Gayun din Marites Liedo, nanonood sa atin sa Mandaluyong City. Wilson Aldea at saka both junior and senior dyan sa San Antonio, Zambales. Si Gael Enriquez, uuwi na itong si Gael. Jericho Ferrer, magandang gabi sa iyo. Saan ka nanonood ngayon? Kasi sa PBA ka nanonood, di ba? Doon sa area doon. Magandang gabi din sa iyo, Moonbeats, si Ma'am Charo Abraham, Kenneth Arevalo, at syempre pa, Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi po sa inyong lahat at yung mga iba pang nanonood sa atin. Si Lance Corpus, gayon din si Marcelo M. at Violeta Montecalvo Zambrano. Usapang Legal. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy, babasahin ko lang po yung bad news. Pasensya na kayo ha, bearer of bad news. Warning po para sa mga gumagamit ng diesel at saka ng kerosene dahil kailangan pong magpa-full tank na kung kakayanin pa dahil magkakaroon po ng 120 na pagtataas sa kada litro ng diesel habang 70 centavos po sa kada litro ng kerosene. Wala pong nasabing itataas sa presyo ng gasolina. Usapang Legal. Bago po kayo umuwi, kayo po ay magpa-full tank na kung kakayanin pa. Okay, so pwede po kayo magpadala ng mensahe. Bakit ang dami kong mga messages? Magandang gabi po sa inyo. Umpisahan na po natin. Alam niyo po, bago po yung train law na nag-take effect noong January 1, 2018, kailangan po na may mga requirement po na isettle fully ang estate bago makapag-withdraw. Or makakapag-withdraw man ang tagapagmana ng isang taong namatay na merong bank deposit na naiwan, ay mawi-withdraw lang po 20,000 pesos para daw po matulungan yung mga tagapagmana na i-defray, panggastos para sa pagpapalibing at kung iba pang mga pangangailangan ng mga naiwang pamilya ng namatay. Usapang Legal. Abay, magkano po ba ang ataol ngayon? Yung flowers, magkano ang flowers? Sige, wag na lang tayo mag-flowers. Pitas na lang tayo sa kapitbahay, O kaya doon sa ating bakuran kasi sa probinsya hindi rin naman masyadong nakagawian na bumili ng bonggang flowers kapag ka namatay. Doon sa amin, ang naranasan namin ay namitas lang or although sa amin, sa Marinduque, meron pong pamahiin na kapag may namatay ay hanggat hindi na ililibing o ilang araw ba, 9 days ba,
na hindi muna maaaring mamitas dahil may pamahiin na mantsa. May mantsa daw or may nagtatagas na stain. So, pamahiin na baka daw may sumunod. So, ganun ang mga pamahiin sa amin. Pero po, yun pong 20,000 hindi talaga sasapat. Kasi yun lang po ang pinapayagan sa ilalim ng Section 27 ng National Internal Revenue Code. So 20,000. Pero anong mararating ng 20,000 mo? No? Kakaya na ba nun ng pangnitsyo? Sa amin, doon sa nicho ng tatay namin, parang mura-mura lang po dahil sa public cemetery lang. Paano kung hindi dun sa public cemetery ipapalibing? Usapang Legal! Paano kung wala pong sapat na pera, na budget ang mga naiwan? No? Halimbawa, asawa o mga anak, paano na lang? Saan mapupunta ang 20,000? No? Yung pamburol, yung lahat ng mga expenses. No? Yun po ang malaking problema. Usapang Legal! Pero ito pong problema na ito ay na-address na sa pamamagitan noong back amendment, itong train law or yung tinatawag nating Tax Reform, Acceleration and Inclusion Law, no? So, doon po sa train law, meron pong pinapayagan po na ma-withdraw ang pera ng isang taong namatay na. Halimbawa po, si Mr. A ay namatay, no? Meron siyang bank deposit sa XYZ Bank. Kapag po nung pagkamatay po ni Mr. A, yun pong kanyang tagapagmana ay pwede pong withdrawin ang pera sa bangko, no? Pero meron lamang po mga requirements, no? Basta po, no, ang sinasabi po ng train law, abay within 1 year ay dapat ito ay ma-withdraw ng kanyang mga tagapagmana. Otherwise, ito po ay kahit pa wala pang settlement, no? Otherwise, kapag po umabot ng 1 taon, kailangan pong i-settle na ang estate. So ang bangko magre-require na siya either extrajudicial settlement of estate o kaya naman ay yung resulta ng probate or judicial settlement of estate. Usapang Legal! Pero paano nga po ba mawi-withdraw ang pera kung sakasakali na hindi pa nasa-settle ang estate? Basta ang sinasabi po, ito ay pwedeng gawin within 1 year sa pagkamatay ng depositor. Usapang Legal! Yan. So, yan po ang ating tinatalakay tonight. Pero meron pa rin po tayong malakas promo question, ha? Ang tanong, kailan pwedeng withdraw ang pera sa bangko ng isang namatay na depositor na hindi na kailangan ng proof of settlement of estate? Ipadala po bilang private message sa DZRH 2 Compañeras. At may isa pong mananalo tonight. Ilagay lamang po ang inyong pangalan at inyong GCash number at kung nasaan po kayo. Usapang Legal! Okay, magandang gabi sa iyo, Apolinario Madrisa. Oy, na-miss ko naman kayo, Ginoong Apolinario Madrisa. Nandyan pa ba kayo sa Netherlands or New Zealand? Magandang gabi din sa inyo, Marcelo M. Ang sabi ni si Marcelo M, tinatanong niya ako kung meron ba daw akong plano mag-file ng Certificate of Candidacy sa Mindoro. Nako, natatakot po akong pumasok sa politika. Baka maging kurakot po ako. Mabuti na yung nandito lang tayo, Usapang Legal! Hindi ko naman po nilalahat pero parang wala pa akong nami-meet in person, na walang issue ng anomalya sa gobyerno. Takot po ako magtrabaho sa gobyerno, baka maging magnanakaw ako. Iniiwasan po natin ang tukso. Magandang gabi sa iyo, Idol Reyes, CJ Acelo, Dory Casico, sa San Pablo City, Laguna, at syempre Lance Kerpus, si Arnold Racelis, Babay Puertos, at syempre pa naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Mirna de la Cruz. Buenas noches po sa inyo. Usapang Legal! Magbabalik pa, Peter Alba, hindi kita nakalimutan. Magbabalik pa po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina. Ilan lamang pong paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal! Usapang Legal!
Nagbabalik po ang usapang legal kasama po ang panyera ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung tungkol doon sa deposit, no? Bank deposit na naiwan ng isang taong yumao na, no? Sino nga ba ang pwede makapag-withdraw nito? Halimbawa po, ito ay naka-joint account. O, tingnan po ninyo kung may ka-joint account kayo, ito po ba ay and or, no? Nagmamatter po kasi yung and or. Bakit? Kasi kapag ka po and, no, A and D, ibig pong sabihin, yung isang tao doon, yung co-depositor nyo, ay hindi pwedeng mag-withdraw doon sa pera ninyo sa bangko nang wala kayong consent. In the same way, ikaw, kakailanganin mo pa rin po yung consent niya o yung pirma niya para makapag-withdraw doon sa bangko sa pera ninyo. Ngayon, kung halimbawa po ay or, no? OR, no? Kapag ka po ganito ang inyong account, joint account, or, no? Ibig pong sabihin, kahit sino sa inyo ay pwedeng mag-withdraw ng pera ninyo sa bangko na hindi kailangan ng pahintulot o pirma ng isa. Usapang Legal! Normally, yung mga OR accounts ay ito po ay nag-i-exist or ginagawa ng mga mag-asawa, no? Dahil nga po syempre, what is his is yours, what is hers is yours, no? Pareho kayong nagmamay-ari ng pera dahil ito ay joint account, ito ay pagmamay-ari ninyong dalawa, bahagi ng absolute community asset or ng conjugal asset. So, ibig sabihin, kahit sino sa inyo, pwede. Usapang Legal! Nangyayari din po ito sa mga illicit relationships, no? Basta, although malaking pong problema later on kapag po nauna yung asawa ninyo, pagkatapos ikaw natira, tapos yung asawa ninyo, merong paramour, merong mistress na or account or kaya end account. Usapang Legal! Ayan. So, malaki po itong problema. But anyway, bago tayo dumako doon, ang sinasabi po doon sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2018, yun pong requirement sa withdrawal ng bank deposit ng isang taong namatay na ay pwedeng gawin, ay hindi na kailangan muna ng e-CAR. Basta ito ay ginawa, e-CAR, Electronic Certificate Authorizing Registration, o kaya ng Settlement of Estate, no? Proof of Settlement of Estate within 1 year. Ibig po sabihin bago mag-lapse yung isang taon mula sa kanyang pagkamatay. Kasi iminanamandato naman po ng batas na ang settlement ng estate ng isang taong namatay ay gawin within 1 year. So ang sinasabi po ng batas ay dapat ay masettle mo ito, either withdrawin mo na siya bago kayo mag-settle basta hindi lalagpasan ng 1 year. Pero, no, kung halimbawang hindi mo siya withdrawin, lalo na pag lumagpas ng isang taon, no, kailangan mong magpakita ng proof of settlement of estate at in fact, no, e-CAR, Electronic Certificate Authorizing Registration, meaning to say, kayo ay dumaan na sa mahabang proseso ng pag-aasikaso ng estate ng namatay. Usapang Legal! Attorney, ano nga po ba yung estate? Ang estate po ay yung lahat ng mga ari-arian na naiwan ng isang taong pumanaw na. Yung estate na ito po ang paghahatian ng kanyang mga compulsory heirs or kung meron pong naiwang will o yung usual na tinatawag natin na last will and testament. Yun po ang pagbabahagiin according to kung ano yung nakasaad doon sa will, basta't hindi na prejudice or nasisira or hindi na aapektuhan yung 50% na inireserba po para sa kanyang mga compulsory heirs. Usapang Legal! Bumabalik na naman tayo doon sa compulsory heirs. Sino nga ba yung mga compulsory heirs? Yung mga compulsory heirs po, yung anak, whether legitimate or illegitimate. Concurrent compulsory heir din po, yung asawa, yung wife, o kung wala pong anak, ang mga magulang po ang siyang nagmamana, gayon din ang asawa. So, hati-hati kapag ka ang isang taong namatay ay may naiwang asawa, ibig sabihin legit po ikinasal, at saka mga magulang, ang maghahati po doon sa kanyang estate ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang. 50-50 po sila. Usapang Legal! Kung halimbawa naman po ang naiwang tagapagmana ay asawa,
illegitimate child at magulang, yung kalahati po ng buong estate ay mapupunta sa magulang, yung 1/4 ay mapupunta doon sa asawa at yung another 1/4 ay mapupunta po sa illegitimate child or illegitimate children. Usapang Legal! Ayan. So, patas naman po ang paghahati kung halimbawa mga anak lang at saka mga anak at saka asawa legitimate, no? Ibig sabihin sila po ang maghahati, wala na pong mamanahin yung mga magulang. Okay? Yung mga lolo at lola. Yan. Usapang Legal! Magandang gabi po sa inyo, Raul Matias, gayon din si Juno Losina, Gian Michael De Polonia, magandang gabi sa iyo, at syempre Maricor Angeles, Susie Arellano, Femos Kite, at gayon din, magandang gabi po sa inyo kay Boboy Puertos at Arnold Reseles. Okay. Magandang gabi din po at maraming salamat po sa napakaganda ninyong message, Ginoong Francis. Ayan. Maarte daw kasi ako dahil nakamask pa. Pagpasensya nyo na po kasi ako, kapag ka po hinika ako, ay hindi naman po kayo mahihirapan, ako din. Kaya nag-iingat po ako, iniingatan ko po yung sarili ko. Anyway, ito po yung question. Ito po yung punto, kapag ka po nag-withdraw kayo ng pera ng inyong kaanak o magulang o kapatid, kayo ay kasama sa mga compulsory heirs, within 1 year, hindi po ninyo kailangan ng proof of settlement of estate. Meron pong requirements ang batas, no? Basta lamang po ang sinasabi, makakuha kayo ng TIN or tax identification number ng estate, no? Take note po magkaiba po yung TIN ng estate at yung TIN or personal TIN nung taong namatay nung siya ay nabubuhay pa. Ito pong estate TIN ay kinukuha lamang for purposes, no, of settlement of estate, no? Yun pong ginamit niya nung siya ay nagtatrabaho pa na TIN, tax identification number, hindi po ito yun. Iba na po, no? Kukuha kayo ng panibago. Ang kakailanganin po ninyo ay magpakita, para makakuha po kayo nito, kailangan po ninyong magpakita ng PSA issued death certificate ng inyong namatay na kaanak. So, yun po ang requirement nito. At kukuha na din po kayo ng BIR form number 1904 para sa application for registration. Actually, ito pong form na ito ay available na po doon sa website or available na po ito online, kaya hindi na po ninyo kakailanganin pang pumila para lang makakuha nito. Usapang Legal! Ayan. So, meron pa rin po mga ibang requirements, no, ang kanya-kanyang mga bangko, no? Pero yun po ay bilang pagtitiyak lamang, no, na kayo nga ay tagapagmana or authorized ng mga tagapagmana para po makuha yung pera na naiwan ng isang taong namatay. Meron pa silang mga ibang requirements pero kanya-kanya po ang mga bangko, depende kung anong bangko ito. Kaya mas maganda na kayo po ay mag-coordinate sa bangko na yung bangko kung nasaan yung kanyang account. Ayun. Usapang Legal! So, ang tanong nito, paano, attorney, yung joint account namin ng asawa ko? Yun po ba lahat tataksan ng 6%? Kasi di po ba? Ang sinasabi po, no, bagaman at makukuha mo within 1 year, no, without proof of settlement of estate, yung pera na iniwan ng asawa mo, no, ito ay subject doon sa tinatawag na withholding tax na 6%. No? Ibig sabihin, yun, kumbaga ay makikredit na yun sa mga payment kung sakasakaling mag-settle ka na ng estate. But then again, no, alam niyo po ba kung sakasakali na umabot kayo sa settlement before ninyo kunin ang mga perang ito, maari po kasi na hindi ka na magbayad noong 6%. Bakit kanyo? Kasi kapag ka po nag-settle ka ng estate, no, noong nang namatay, no, meron pong tinatawag na standard deduction equivalent or amounting to 5 million pesos. At pwede din po ninyo pwede po ninyong i-claim
even without receipt, or ibig sabihin standard na po ito, with or without receipt, makiklaim po ninyo ito bilang ang pinapalagay na bago siya yumao, bago siya namatay, merong na-incur ng mga expenses, maaring sa hospitalization, maaring sa hospitalization, maaring sa mga gamot o sa caregiver. So yun po ang pinapalagay na peg na siya, no, fixed to 5 million pesos. On top of that, pwede rin po kayong makapag-claim ng hanggang 10 million pesos sa value ng inyong family home. Usapang Legal! Pero yun pong family home, again, nakadepende po ito sa value lang ng bahay ninyo, ng family home. Kasi hindi nyo po pwedeng i-claim yung 10 million kung ang value ng family home ninyo ay 1 million pesos lamang. So 1 million ang i-claim ninyo. But yung 5 million na standard deduction, pwede po ninyong i-claim yon, hindi kailangan ng resibo. Pero kung sakasakali po magsasettle kayo ng estate, tiyakin po ninyo na makiklaim ninyo ito kasi minsan nakakaligtaan. Sayang po yung 5 milyon. Yung 5 milyon kasi na yun, malaking kaawasan, no? Kumbaga halimbawa ang value ng estate ay 5 milyon or wala pang 5 milyon, i-deduct yung 5 milyon. Siyempre, wala na po kayong halos babayaran. Usapang Legal! Parang agagastos kayo mga 5,000 pa din. Pero, i-compute po ninyo yung 5 milyon. O, diba? Yung 6% nun. 1 million is, ang 6% ng 1 million is 60,000 times 5. That's 300,000. O, di ba? Malaki-laki rin po ang babayaran natipid ninyo. At kung hindi ninyo na-claim yun, malaki po ang babayaran ninyo. Di po ba? Usapang Legal! Kaya again, lamang po ang may alam. Kung hindi po kayo aware dito at kayo lang po ang gumagawa ng mga forms, malamang hindi po ninyo ito makiklaim kung hindi po kayo familiar doon sa isinasaad ng batas. Now, doon sa question na kung halimbawa ay joint account na mag-asawa, lahat daw ba yun ay tatax ng 6%? Kung ito po ay joint account, tapos isa lang ang namatay, pinapalagay po unless meron kayong stipulation na 60-40 ang hatian dito or 60% sa'yo, 40% sa akin, unless meron pong ganong arrangement. Kung wala pong ganong arrangement, pinapalagay na kayo ay 50-50 or patas ang hatian ninyo doon sa naiwan. Therefore, kung halimbawa pong 1 milyon ang total na halaga ng bank deposit, 500,000 po sa kanya, 500,000 po sa inyo, ang itatax lang po ng 6% ay yung share ng namatay, which is 500,000. So magkano yun? 30,000 pesos ang 6%. Usapang Legal! Ayan. So, yun lamang po ang matatax. No? Now, yun pong yun pong mga kailangan po ninyo para magamit sa pag-claim nitong bank deposit na ito, kailangan po na merong sworn statement ng sino man sa mga surviving joint depositor na all other joint depositors are still living at the time of the withdrawal. At the same time na meron din pong 6% or sinasubject na sa 6% yung naiwang yung kinukuha na bank deposit. Usapang Legal! Yun pong 6% na withholding tax, ayun po ang kumakatawan. So dapat sana'y 6% na estate tax. No? But since it is still unsettled, yung 6% na yon makikredit po kapag po nagsettle na ng estate yung mga naiwang mga tagapagmana. Okay. Paano po yung joint account ng isang taong asawa at ang mistress niya? Paano po kaya ito? May parte ba kami ng mga anak namin? Ito na po yun. Usapang Legal! Kung kayo po ang legal na pamilya at meron pong mistress at meron silang joint account, makatutulong po na kayo, alerto, maagap, mag-request po agad kayo, mag-notify po kaagad kayo doon sa bangko na namatay na ang inyong asawa. At the same time, i-request po ninyo na ipa-hold ang any releases ng bank account dahil hindi pa nasisettle ang estate because meron pang issue as to kung sino ba talaga yung entitled. Definitely kayo po ang entitled doon sa share ng asawa ninyo. But then again, magkakaroon po kasi ng issue kung halimbawa,
siya po ay walang trabaho at ang asawa lamang ninyo ang nagtatrabaho. Bakit kanyo? Kasi ang sinasabi po ng batas sa ating Family Code, 148, no, ng Article 148 ng Family Code, yun pong share na mapatutunayan lamang. Anong ibig sabihin nito? Kung ano yung naiambag niya, yun lang ang makukuha niya. Kung illicit ang relationship ng dalawa. At ang share na ito na makukuha ng isang taong may legal na asawa ay ma-forfeit in favor of the real family, of the legitimate family. Meaning to say, kung ikaw po ang legal na asawa, ikaw ang dapat na mag-claim ng share niya. Kung wala pong trabaho ang kanyang mistress o kanyang paramour, pagkatapos merong joint account, so pinapalagay, ikaw ang may karapatan dito at ang asawa mo ang siyang nag-deposit nito, and therefore dapat ito'y mapunta sa iyo sa inyong mga anak. Usapang Legal! Okay, parang kapareho lang din po yan noong mga real properties, kapag real properties ang pinag-uusapan. Yun nga lang, syempre, ibang usapin dahil kailangan pa rin yung mga pagpapatunay at kailangan yung maagap kayo, ipadala po kaagad ninyo ang sumulat agad kayo sa bangko. At the same time, i-attach po ninyo ang inyong marriage certificate, ang certificate ng inyong mga anak. At the same time, isama po ninyo yung death certificate ng inyong asawa. Usapang Legal! Sabi po ni August, attorney, sa experience ko dati sa pera ng brother ko, hanggang 20K lang ang pinapayagan nila. Ang dami po pong mga requirements. Ay totoo po kayo kasi in the past, no, before January 1, 2018, ang requirement po, ang sinasabi po nila, ang ina-allow lang pending settlement is 20,000 pesos lang po ang pwede pong ma-withdraw. Kaya nga po ngayon, no, na-address na po ito noong train law at nung mga memorandum circular na inisyo po ng BIR. Usapang Legal! Si Jocelyn, attorney, may papayo ko lang po kung 1,000 pesos or kung 10,000 pesos lang alaman, wag na po kunin. Lagpas po ng 10,000 ng nagastos namin. Ay, bakit ganoon? Baka po may mga iba pang dokumento. Ano? Okay, ito po yung question ni DJ. At ako po, ako ka-joint account ko po ang eldest ko at mapagkatiwalaan ko naman. Maganda rin may kasamang ATM ang passbook para kung sakaling wala ang ka-joint para makuha din ng family agad, at yan ang payo ng bank sa akin. Actually, yes, no? May mga pagkakataon po na yung halimbawa hindi pa alam, hindi pa aware ng bangko kung may ATM, nakukuha po nila ang pera, no? So yung iba ang ginagawa nila ay wini-withdraw na nila paunti-unti or tinatransfer na po agad kung ito ay mga naka-online banking, tinatransfer na po agad. Pero kung gagawin po ninyo ito, make sure po although dapat po kasi talaga binabayaran yung buwis, pero make sure lang po, wala ni isa man sa mga compulsory heirs ang madedehado, no? Hatiin po ninyo ng patas para hindi kayo, baka mamaya multuhin kayo ng may-ari ng account na yan, hindi po ba? Usapang Legal! Ay, ang dami na pala nating mga questions. Magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Grace Recta, sabi niya, okay, dapat huwag patagalin pag-settle ng estate. Tama po kayo, Ma'am Grace Recta. Medyo may katagalan lang po talaga mag-settle ng estate. Napakahirap po mga yung mga requirements, mga formal requirements sa pag-settle ng estate. Attorney, magkasunod po na namatay ang mga magulang namin. Paano po ba ang pwedeng gawin? Hindi pa po namin naaayos ang naiwan ng mother namin. Sumunod naman po ang father namin. Paano po kaya mangyayari dito? May lupa po kasi sa probinsya, attorney. Okay. Actually po, kapag kalupa, real properties at nagpalipat-lipat, kung halimbawa po ito ay na-tax, no? Meron po kasing binibigyan na palugit ang ating batas. Halimbawa, may namatay tapos ililipat sa kanyang mga tagapagmana. Yung isang tagapagmana na ito namatay din. Basta within the period of 5 years, nagkaroon ng death ng isa sa mga tagapagmana or yung recipient ng property. Once po ito ay na-tax, meron po kayong makiklaim kung within 1 year from death or transfer at namatay itong pinag-transferan, paglilipat po ulit ito ay hindi, kumbaga 100% na hindi na po babayaran or exempt. Ngayon, may mga deduction po as years go by. Ibig sabihin, pagka po second year namatay, after transfer, within second year,
namatay. So 80% lang po yung mga ganun, no? 80% ang discount. O kaya pagdating ng third year, 60%. So lumiliit po ang discount habang tumatagal ang agwat ng pagkamatay. So maari po ninyo itong i-avail. Usapang Legal! Ayan. So, eto, Ma'am Rina, salamat po sa mga impormasyon nyo po. May natututunan ang mga tagapakinig. Si Lilia Alejandrino 8706. Thank you very much. Si Judith, kailangan pa po ba? Okay, ito pala. Paano naman po kung lola at apo joined and or sa bank account? Ano ang karapatan ng apo na naka-or? No? Karapatan ng apo na naka-or. Usapang Legal! Actually, kapag ka naka-or po, di ba, pwede ninyong, pwede kayong mag-withdraw, pero wag po ninyong dadayain yung mga kapwa ninyong mga tagapagmana, kasi lalo na ikaw, apo ka na lang, no? So, may mga anak itong si lola or lolo. So, dapat sila yung nagpaparte dito. Sabi niya, si Marcelo, how much is the fee, attorney's fees for last will, for fish pond, and house and lot, and bank deposits? Okay. Yung iba po kasi na mamorsyento, depende po sa value ng property na involved. At syempre, yung anong tatrabahuhin. Usapang Legal! Arowel, may nalang, thank you very much. Magandang gabi din sa iyo. Okay, ito pa. Paano po kung may co-depositor, halimbawa po, yung isa doon ay nawala? Paano po kung hindi niya yung yung co-depositor? Ayan, halimbawa ito pwede mangyari. Halimbawa yung business partners, o natatandaan nyo pa ba? O, dito na lang tayo, makimarites. Kasama naman po ito sa lumabas sa investigasyon ng Kongreso, no? Na si Attorney Harry Roque ay meron siyang joint account with A.R. de la Serna, yung sinasabing nag-a-assist sa kanya kapag siya ay nag-a-abroad. Ano ba tawag sa kanya? Executive assistant or whatever, no? So sila ay may joint account. Paano kung isa sa kanila ay mawala? So ano ang mangyayari dito? Yan po at iba pa ang ating sasagutin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ang tanong sa ating DZRH Malakas Promo Question, hanggang kailan pwedeng i-draw ang pera sa bangko ng isang namatay na depositor na hindi kailangan ng proof of settlement of estate? Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH, Dos Compañeros Facebook page, at pipili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Magbabalik pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal! Usapang Legal! Nagbabalik pa ang programa ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ramel Maluto dyan sa Guimaras. At syempre po, ang daming nanonood sa atin ngayon. Thank you very much for watching. At sana po ay kahit pa paano ay tulong sa inyo ang dagdag kaalaman or makatulong sa inyo ang dagdag kaalaman ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Susie Arellano, gayon din Princess Carig, Sally Pau Pau, Jelly ba ito? Peña, ganyan Cherry May, David Rodriguez, Jacqueline Bocero, Ivy Rosales, Alice Domingo, Nasser Aslima, Ma'am Charo Abraham, Romel Macaraig, Lady Val Añoneva, kay Camille Brillantes at Patricia Francisco. Federico Bagisi, magandang gabi sa iyo. Okay lang yan, magandang gabi sa iyo. Hindi po within 2 years within 1 year from death, dapat po maklaim na ninyo ito. Otherwise, kailangan po ninyong isettle na ang estate at kailangan po ninyong magpakita ng proof of settlement. And the best proof of that is the ECAR, Electronic Certificate Authorizing Registration, because hindi ka naman i-issue nun kung hindi mo pa nasisettle ang estate. Usapang Legal! May question dito, paano po kung halimbawa, ito yung question kanina, yung kung may co-depositor tapos yung isa doon ay nawala, paano kung hindi naman air yung co-depositor? Alam niyo po, mapatatandaan po ninyo, tinalakay po natin in the past, yung kumbaga ay
missing na ng matagal, no, yung isang tao for purposes of settlement of estate, pwede po kaming kasing mag-apply yun. Ngayon, kung halimbawa po nawala na talaga, no, namatay na, kailangan po yun pong hindi kaanak na hindi kumbaga hindi magkamag-anak yung dalawang naka-joint account. So, ibig pong sabihin, yung kamag-anak po noong namatay ay dapat kayo ay alerto. Bakit? Again, ito po ay baka kung ito ay OR account, baka po makuha lahat yung pera at wala nang matira sa inyo. Yan. Usapang Legal! So, meron pong question dito naman. This is a Viber message. I have a question. What if I have a joint account with a minor, a 10-year-old, at halimbawa na deads ang nanay? Does he need to settle the estate first before he can get the money or he can withdraw funds on his own granted na passbook account? Actually, mahihirapan po yung mga transactions na ganito. Kailangan po kasi of legal age, diba? Kasi kung ito ay 10 years old, mahihirapan pong mag-transact because wala pa siyang capacity, wala pa siyang legal capacity to transact. So, kailangan po ng appointed guardian. So, sino po ba yung appointed guardian? And you can only have an appointed guardian sa pamamagitan ng pagpetisyon sa korte that somebody be appointed as a legal guardian of the minor. So, yun po yun. Usapang Legal! Paano po kung halimbawa co-depositors kami ng Mr. Ko tapos may dalawa po kaming anak. Halimbawa pa umauna ang isa sa amin, paano po ang mangyayari dito? Okay? Ganito po. Kung halimbawa, nasa sa inyo po kung paano nyo i-didiskarte. But normally, in a normal proceeding or a normal situation, kung susundin po natin ang batas, yun pong 50% kung joint account. 50% ay sa iyo because, during the liquidation of asset, 50-50 po kayo sa mga ari-arian bilang, halimbawa ay ang inyong arrangement ay conjugal partnership of gains or absolute community of property, but I would assume na wala po kayong prenuptial agreement. So ito po ay absolute bahagi ng absolute community property, so 50-50 kayo, no? So ibig pong sabihin yung 50% po sa inyo yun. Yung 50% yun po ang magiging subject ng kumbaga ay manahan, no? So ibig pong sabihin yun po ang paghahatian ninyo ng mga anak ninyo. So yung 50% po nun, say for example, 1 million ang pera, kalahating milyon ay sa iyo, guaranteed na yon because mag-asawa kayo. Yung kalahating milyon, yung pang paghahatian ninyo ng dalawa ninyong anak at saka kayo, so divided by 3. Pero yung 500,000 po na yun po ay masasubject sa 6% na withholding tax. Usapang Legal! May question po, mother ko po ay may joint account sa bangko. Ngayon po nag-aalaga sa kanya ay ang pinsan namin kasi anak-anakan na siya ng mother namin. Siya po ang may hawak ng records naka-OR account po. Ayan. Kahit sino po ay pwedeng mag-withdraw. So, yun. So, mas maganda po na, kausapin po ninyo yung anak-anakan ng mother ninyo at dapat mapag-usapan ninyo. Kasi normally ganito ang pinagkakatiwala ng gusto para sa mga maintenance medicines in case of emergency. So, dapat lang po talaga mapapagkatiwalaan ninyo yung naghahawak ng pera. Usapang Legal! Okay, thank you very much Patricia Francisco, and okay lang yan Giancarlo de Polonia. Thank you very much for watching. Ano po ang better, withdrawin na lang agad o intayin na lang ang settlement? Kung withdrawin po ninyo agad, syempre wala po kayong lusot doon sa 6% na withholding tax. Pero kung aantayin po ninyo yung settlement ng estate, saka ninyo ipipresent yung e-car o lahat ng mga dokumento na patunay ng settlement, maari po kasi na hindi na masubject sa 6% because again, kung makiklaim po ninyo yung 5 million na standard deduction, baka wala na pong tax ito, tipo ba? Usapang Yun po ang advantage noon. Okay. Yun pong, yung po bank na ni-require kami kumuha ng BIR form 1904, bali naka-ready na po. Tapos sinabihin po kami, natatawag na lang sa amin. Tapos usually po ba ilang months or ilang weeks bago kami balikan kasi parang pinahihirapan kami withdraw yung naiwan na laman sa bangko ng magulang. Okay? I-follow up po ninyo. Ibig po ba sabihin, pwede na ako dumiretso sa bank na walang maraming requirements, asawa po ako at kasal po kami. May mga requirements pa din. Magtatanong po kayo. No? Ito pong binanggit ko sa inyo, no, na mga requirements ng
estate teen, at saka yung 1904, yun po yung mga requirements na isinasaad po doon sa Revenue Memorandum Circular or RMC 18 2018. Ayan. Nalito ako sa number. Memorandum Circular number, to be sure, para po hindi ko 62-2018. Yun po yung mga requirements. Usapang Legal! Pero yung mga bangko po, meron po silang kapangyarihan or karapatan na mag-require pa ng additional na mga requirements because they also want to be sure na tama naman po yung pinagbibigyan nila ng pera ng kanilang depositor. Okay, so hindi na po ako word of the day dahil nabanggit na po natin yung term na estate na explain pa na din natin. So ito po yung kabuuan ng mga ari-arian na naiwan ng isang namatay. By the way, kung wala pong nagki-claim doon sa bank deposit, within after the lapse of 10 years, i-report po ito sa National Treasury, i-report po ito sa gobyerno at idadaan po sa S-cheat proceedings. Ano po yung S-cheat? Ito po yung proseso kung saan, yun pong property na pagmamay-ari ng isang pribadong individual dahil wala na pong nagki-claim dito, pupunta na po ito sa gobyerno. Usapang Legal! Kaya yung question dito, parang may nakita akong question na tabunan na lang. Pero may question po, namatay ang lolo namin 1988. Tapos yung sinabi po ng pinsan niya, may pera pa siya sa bangko. Makukuha pa po ba ang mga anak? Kasi sa Unclaimed Balances Act, hanggang 10 years lang po mula sa pagkamatay, maaring i-claim. Pag lumagpas po, wala na kayong makukuha. Mapupunta na po ito sa gobyerno. Usapang Legal! Yun, kaya wag po ninyong patatagalin Kapag ganyan, mawawala na po kayo ng pera. Wala na po kayong makukuha. So take note, 10 years. So, within 10 years after death. Sa tanong na hanggang kailan pwedeng withdraw ang pera sa bangko ng isang namatay ng depositor na hindi kailangan ng proof of settlement. Siyempre, within 1 year mula sa pagkamatay. Congratulations sa iyo, Ivy David Racelis ng Mexico. Hindi ng Mexico, dun sa ibang bansa. Mexico, Pampanga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday para sa isa na namang makabuluhang talakayan kaugnay sa ating mga tungkulin at karapatan. Alamin po natin ang batas dahil lagi pong lamang ang may alam. Nakasama ko po tonight si Norman Moraga, tama? At marami ding nag-assist, especially si Gael Enriquez. Ako pa nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.